Nasaktan ng husto si Alexa sa pang-iiwan at pagsama sa ibang babae ng boyfriend niyang si Brent. Pero ang mas masakit ay ang malamang may kailangan itong panagutan sa kanya at hindi niya alam kung paano yon sasabihin sa kanyang pamilya. Hindi inaasahan, inako ng best friend niyang si Richard ang responsibilidad at pumayag pa itong magpakasal sila. Habang nagsasama, unti-unting nagbago ang pagtingin ni Alexa sa kanyang kaibigan, lalo na at nakita niya ang pagiging maalaga at maasikaso nito. Pero dumating ang sandali na nalaman niya na ginusto pala talaga ni Richard na magpakasal sila dahil matagal na itong in love sa kanya. Nagalit man nung una, unti-unting pinag-aralan ni Alexa na masuklian ang pagmamahal na ipinapakita ng lalaki. Ipinangako niya sa sarili na kung sakaling bubuksan uli ang puso ay si Richard na ang pipiliin niya. Pero bumalik si Brent. Biglang nalito si Alexa sa nararamdaman. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit mas nasaktan siya nang bigla na lang siyang iwan ni Richard nang makita nito na magkasama sila ni Brent. Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig, drama, pag-ibig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi sapat ang salitang sakit para ilarawan ang nararamdaman ni Alexa habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Isang litrato, isang simpleng post sa social media na parang isang matulis na bagay na tumama sa kanyang puso. Si Brent, ang lalaking nangako sa kanya ng kasal sa susunod na taon, ay may kayakap na ibang babae sa isang marangyang yate. At ang mas masakit, ang caption, "Finally found the one who completes my soul. Our new journey starts now." Napakasama mo, Brent. Umiiyak na bulong ni Alexa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero tila naligas ang kanyang buong katawan sa tindi ng kanyang nararamdaman ng sandaling yon. Sa loob ng 3 taon, ibinigay ni Alexa ang lahat. Sinuportahan niya ang bawat business venture ni Brent, pati ang pagtatayo nito ng sariling car dealership. Pero sa isang iglap, iniwan siya nito na walang pasabi. Sumama sa isang mayamang heiress at tila kinalimutan na nag-i-exist siya sa mundong ito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Brent, isang lihim na bitbit ni Alexa na lalong nagpapabigat sa bawat paghinga niya. Tumayo siya mula sa gilid ng kama at naglakad patungo sa salamin. Napahawak siya sa kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng umbok. Ngunit alam niya, may buhay na sa loob nito. Malamig ang kanyang mga kamay. Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang na strikto at kilala sa kanilang komunidad na ang anak nilang ipinagmamalaki ay buntis at ang ama nito ay ipinagpalit na siya sa ibang babae? Ang takot ay mas matindi pa sa galit na nararamdaman niya para sa nobyo. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Alam niya kung sino yon, ang tanging tao na hindi siya iniwan kahit noong panahong halos habulin niya ang manlolokong si Brent. "Alexa, buksan mo to. Alam ko nakita mo ng balita." Boses yun ni Richard. Si Richard ang kanyang sandalan simula pagkabata. Hindi ito tulad ni Brent na mahilig sa grand gestures at laging bida sa bawat party. Si Richard ay tahimik, mapagmasid at isang matagumpay na programmer na bas gustong nasa loob lang ng bahay kesa mag-party. Pagbukas ni Alexa ng pinto, agad siyang sinalubong ng nag-aalalang mukha ng kaibigan. Hindi na nakapagsalita si Alexa. Humagulhol na lang siya sa balikat ni Richard. "Pshh! Tahan na, dito ako." Mahinang sabi ni Richard habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ramdam ni Alexa ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. "Richard, anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kina Papa? Papalayasan nila ako pag nalaman nilang iniwan ako ni Brent habang ganito ang kalagayan ko." Hikbi ni Alexa. Tinitigan siya ni Richard ng diretso sa mga mata. May kung anong desisyon ang nabuo sa mga mata nito na hindi agad naintindihan ni Alexa. "Hindi nila kailangan malaman na wala na kayo ni Brent o kung sino man ang tunay na ama na dinadala mo." Kumunot ang noo ni Alexa. Bahagyang lumayo.
Anong ibig mong sabihin? Imposibleng itago to habang buhay. Huminga ng malalim si Richard. Tila inihahanda ang sarili sa isang bagay na babago sa kanilang dalawa. Ako magpapakasal sa iyo, Alexa. Handa akong akuin ang responsibilidad. Sasabihin natin sa kanila na matagal na nating itinatago ang relasyon natin. Na ako ang ama at pananagutan kita. Napatigil ang pag-iyak ni Alexa. Ano? Richard, nahihibang ka ba? Huwag mong gawin to dahil lang sa awa sa akin. Masisira ang pangalan mo, ang buhay mo. Wala nang masisira, Alexa. Matagal ko na itong gustong gawin. Seryoso ang sagot ni Richard. Ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag mong isipin na utang na loob to. Isipin mo na lang na itong paraan para protektahan ka. Ayoko makita kang hinuhusgahan ng ibang tao dahil lang sa pagkakamali na binahal mo lalaking yun. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, naramdaman ni Alex ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa seguridad na nararamdaman niya sa bisig ni Richard. Hindi mapakali si Alexa habang nakaupo sa loob ng isang tahimik na silid sa simbahan. Sa labas, naririnig niya ang bulungan ng mga kamag-anak at kaibigan. Ngayong araw, ang nakatakdang pag-iisang dibdib nila ni Richard. Isang kasal na binuo sa loob lamang ng isang buwan matapos ang masakit na pag-iwan sa kanya ni Brent. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malaking gulo. Kaya mo ba to, Alexa? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng puyat, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa konsensya. Bumukas ang pinto at iniluwar ito si Richard. Napakakisig nito sa kanyang suot na itim na tuxedo at ibang aura ni Richard ngayon. Wala nang malambing na kaibigang, madalas yang kalaro ng bata. Ngayon, tumatayo siya bilang isang lalaking handang harapin ang anumang problema para sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ni Richard. Lumapit ito at hinawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Richard, pwede pa tayong tumalikod at iurong ang kasal. Bulong ni Alexa. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi mo kailangan dalahin ang problema ko. Kasalanan ko to. Pagkakamali ko to kay Brent. Bakit mo isasangkalan ang pangalan mo para sa isang batang hindi mo naman anak? Bahagyang ngumiti si Richard. Isang ngiting mapait ngunit puno ng katapatan. Alexa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi to tungkol sa kung sino ang ama ng bata. Tungkol to sa proteksyon at sa isang pangako na binitawan ko sa sarili ko na bata pa tayo. Na hindi kita hahayaang madapan walang sasalo sa'yo. Mariing napapikit si Alexa. Pero paano kung bumalik si Brent? Paano kung malaman niyang lahat? Hayaan mo silang malaman. Pero sa mata ng batas at sa harap ng altar, ako ang asawa mo. Ako ang ama ng batang yan. Yun ang katotohanang pangahawakan natin. Diretsong sagot ni Richard. Hinawakan niyang magkabilang balikat ni Alexa at pilit itong pinaharap sa kanya. Tingin sa akin, Alexa. Huwag kay Brent. Huwag sa sasabihin ng iba, kundi sa akin lang. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo para kay Alexa. Ang tinti ng titig ni Richard ay tila humuhukay sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang balat na hindi niya maipaliwanag. Ito bang tinatawag nilang seguridad? O baka naman, takot dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng higit pa sa pasasalamat. Nagsimulang tumugtog ang musika sa labas. Ito ng hudyat. Sabay silang naglakad patungo sa pintuan ng simbahan. Pagbukas nito, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanilang mga muka. Habang naglalakad sa aisle, bawat takbang ni Alexa ay tila simula sa paglimot sa lahat ng sakit na idinulot ni Brent. Nakita niya ang kanyang mga magulang sa unahan, ang kanyang ama na tumatango ng may pagmamalaki at ang kanyang ina na naiiyak sa tuwa. Hindi alam ng pamilya niya ang lihim niya. Ang alam lang nila, si Richard ang knight in shining armor na nagligtas sa kanilang anak mula sa kahihiyan. Nang makarating sila sa harap ng altar, humarap sila sa pari. Ang mga salitang I do ay lumabas sa bibig ni Richard nang walang pag-aalinlangan. Nang si Alexa nagsasagot, sandali siyang napatigil. Tinignan niya si Richard. Ang mga mata nito ay nangungusap. Tila nagsasabing, "Dito ko, Alexa. Hindi kita bibitawan." I do.
Tugon ng dalaga. Nang idineklara ng pari na mag-asawa na sila, ay dahan-dahang itidaas ni Richard ang belo ni Alexa. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi lang basta formalidad. Ramdam ni Alexa ang pag-iingat at ang pangakong nakatago sa bawat dampi ng labi ni Richard. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsimula na ang isang bagong kabanata. Isang kabanatang puno ng pagpapanggap, ngunit unti-unti nang nagiging totoo. Ngunit sa sulok ng simbahan, isang pamilyar na anino ang nakatayo, nakamasid sa bawat galaw nila. Isang taong hindi inaasahang darating sa araw na ito. Nang matapos ang reception ng kasal, ay dumiretso na sila sa condo unit ni Richard. Malawak ito, moderno, at kitang-kita ang ganda ng lungsod mula sa malaking bintanang salamin. Pero sa kabila ng karangyaan, pakiramdam ni Alexa ay isa siyang estranghero sa loob ng isang magandang hawla. "Dito ka natitira simula ngayon, Alexa." Ani Richard habang inilalapag ang mga maleta ni Alexa naman sa gitna ng sala. Inalis ng binata ang kanyang tuxedo jacket na naglantad sa maputing polo nitong bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Napalunok si Alexa. "Richard, tungkol sa arrangement natin, saan ako matutulog?" Lumingon si Richard sa kanya. May bahid ng pagod ang mga mata nito, pero nananatili ang seryosong mga mata. "May guest room dun sa dulo, pero para sa mga magulang mo at sa mga tao sa paligid. Sa master's bedroom tayo matutulog. Huwag ka mag-alala, malaki ang kama ko at hindi ako gagawa ng kahit anong hindi mo gusto." Tumango naman ang dalaga, bagaman ramdam niya ang kaba. "Salamat, Richard. Alam ko namang ginagawa mo lang to para sa akin." "Hindi lang para sa iyo, Alexa." Mahinang tugon ni Richard bago pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Naiwan si Alexa sa sala, yakap ang kanyang sarili. Sinubukan niya maglakad-lakad para maging pamilyar sa lugar. Sa ibabaw ng isang side table, nakita niya ang isang picture frame, larawan nila noong high school graduation. Siya, si Richard, at sa gilid, si Brent. Agad niyang ibinaling ang paningin sa iba. Ang sakit ng pagtatraidor ni Brent ay sariwa pa rin, parang sugat na ayaw maghilom. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Richard, tila may manipis na benda na nagtatakip sa sugat na yon. Nang sumapit ang gabi, naging mas matindi ang tensyon. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan sa isang halos nakakabinging katahimikan, pumasok na sila sa silid. Naupo si Alexa sa gilid ng kama, habang si Richard ay abala sa kanyang laptop sa maliit na desk sa sulok. "Richard, bakit?" "Bakit ang alin?" "Bakit mo to ginagawa? Programmer ka, matagumpay ka, maraming babae dyan na mas karapat dapat sa'yo, yung walang dalang bagahe. Pero heto ka, pinakasalan ng ex ng best friend mo at inaako ang batang hindi naman sa'yo." Tumigil si Richard sa pagtipa. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Tumayo ito at lumapit. Bawat hakbang ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ni Alexa. Lumuhod si Richard sa harap niya. Sapat na para magkapantay ang kanilang mga mata. "Sabi ko sa'yo sa simbahan, di ba? Sa akin ka lang tumingin." Nalalim ang boses nito. "Si Brent, naging kaibigan ko siya, oo. Pero makita kong umiiyak dahil sa kanya. Ang pinakamahirap na part para sa akin sa loob ng 3 taon na yun. Alexa, hindi mo kailangan intindihin na bakit ko ngayon. Ang mahalaga, ligtas ka rito. Ligtas ang anak mo. Ang anak natin." Inabot ni Richard ang kamay ng asawa at dinala ito sa kanyang pisngi. Napasinghap naman si Alexa. Ang init ng palad ni Richard ay tila nanunuot sa kanyang sistema. Sa loob ng 3 taon kay Brent, laging siya ang naghahabol. Laging siyang nag-a-adjust. Pero kay Richard, pakiramdam niya ay siyang sentro ng mundo nito. "Magpahinga ka na, mahabang araw natin bukas," sabi ni Richard bago tumayo at lumipat sa kabilang panig ng kama. Humiga si Alexa, nakatalikod kay Richard. Ngunit kahit anong pikit niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Ramdam niya ang presensya ni Richard sa likuran niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya natatakot sa bukas. Pero may isang tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Hanggang kailan magiging pagpanggap ang lahat? Dahil sa bawat haplos at tingin ni Richard, unti-unting gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng kama,
Gising din si Richard, nakatitig sa kisame at tahimik na nangangako na hinding-hindi na muling makakalapit si Brent sa babaeng matagal na niyang minamahal ng patago. Nagising si Alexa sa sinag ng araw na tumatago sa malaking bintana ng silid. Sandali siyang nalito kung nasaan siya, hanggang sa maramdaman niya ang malambot na kama at ang pamilyar na amoy. Agad siyang napalingon sa kabilang panig ng kama. Maayos ang pagkakatupi ng kumot. Wala na si Richard. Napaupo si Alexa at napahawak sa kanyang tiyan. "Good morning, little one." Bulong niya. Sa kabila ng bigat na mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman sa umagang yon. Walang sigawan, walang pag-aalinlangan, at walang Brent na kailangan pagsilbihan bago pa man siya makapaghilamos. Paglabas niya ng kwarto, isang masarap na amoy ng bagong timplang kape at prinitong bawang ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Richard sa kusina. Hindi na ito nakatoksido. Suot nito ang isang simpleng gray na t-shirt at salamin sa mata habang seryosong nakatingin sa kanyang iPad. Malamang ay nagbabasa ng mga code o balita sa tech industry. "Gising ka na pala, Alexa. Maupo ka na. Nagluto ko ng breakfast." "Ikaw ang nagluto?" Gulat na tanong ni Alexa habang papalapit sa dining table. Nakahain doon ang sinangag, itlog at tosino. Meron ding baso na gatas na tila sadyang inihanda para sa kanya. "Hindi naman dahil programmer ako, ay puro fast food na lang ang alam ko." Biro ni Richard, inurong niyang upuan para kay Alexa. "Kailangan mong kumain ng maayos. Sabi ng doktor sa huling check-up mo, nabanggit mo sa akin noon, kailangan mo ng sapat na protina." Natigilan si Alexa. Hindi niya akalain na matatandaan ni Richard ang maliliit na detalye na mga naikwento niya noong magkaibigan pa lang sila. "Salamat, Richard. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kaya ko naman ng sarili ko eh." "Alexa, asawa mo ko ngayon. Kahit sa papel lang yan para sa'yo. Pero para sa akin, responsibilidad ko siguraduhin maayos kayong dalawa." Seryosong saad nito bago uminom ng kape. Habang kumakain, pinagmabasda ni Alexa ang asawa. Malayo ang ugali nito kay Brent. Si Brent ay mahilig sa atensyon. Laging kailangan siyang bida. Pero si Richard gumagalaw ng tahimik. Ang pag-aalaga nito ay hindi idinadaan sa salita, kundi sa gawa. "Ano plano mo ngayong araw?" Tanong ni Richard habang nililigpit ang pinagkainan. "Mag-aayos siguro ng mga gamit ko sa kwarto at baka maghanap na rin ng mga kailangan para sa baby." Sagot ni Alexa. Tumigil si Richard at kinuha ang kanyang wallet sa ibabaw ng counter. Inilabas niya ang isang black credit card at inilapag ito sa harap ni Alexa. "Gabitin mo yan. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Kung may gusto kong bilhin para sa nursery room, go ahead. I want this place to feel like a home for you, not a hotel." "Pero Richard, masyado na tong malaki." "Tanggapin mo, Alexa. Consider it an investment for our future. Para sa bata." Putol nito sa kanya. Lumapit si Richard at sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala nito ang kamay sa noo ni Alexa para hawiin ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha niya. Ang haplos na yon ay tumagal ng ilang segundo. Nagkatitigan sila. Sa malapit, nakita ni Alexa ang lalim na mga mata ni Richard. May lungkot ton, pero may kasama ring determinasyon. "Kailangan ko nang pumasok sa opisina. May mga meeting ako sa mga investors." Paalam ni Richard bago ito tuluyang lumabas. Lumingon muli ito. "Pag-ingat ka rito. I'll be home by 5. Magdala ako ng dinner natin." Nakangiting saad ng binata. Nang makaalis si Richard, naiwang tulala si Alexa sa hapagkainan. Hawak niya ang card na ibinigay nito. Pero ang mas nararamdaman niya ay ang init ng haplos nito sa kanyang balat. Gayunpaman, ang katahimikan ng bahay ay biglang nabulabog nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, ang boses na hindi niya malilimutan ang bumungad sa kanya. "Alexa, nalaman kong balita. Kasal ka na at kay Richard pa talaga?" Si Brent. Ang boses nito ay puno ng pangungutya at tila may halong galit. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Alexa. Ang unang umaga niya ng kapayapaan ay tila agad na nanganib na maging isang panibagong bagyo. Nanigas si Alexa sa kanyang kinatatayuan. Ang boses ni Brent ay parang isang bagay na bawal na unti-unting dumadaloy sa kanyang sistema.
Binubuhay ang mga alaala ng sakit at pagtatraidor na pilit niyang kinakalimutan nitong mga nakaraang linggo. Anong kailangan mo, Brent? Tanong ni Alexa. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Wala man lang bang hello? Masyado ka namang mabilis makalimot. Sarkastikong sagot ni Brent sa kabilang linya. Kasal? Sa loob lang ng isang buwan? At kay Richard pa? Alam nating dalawa na hindi mo siya mahal, Alexa. Ginagamit mo lang siya para pagtakpan ang kahihiyan mo, hindi ba? Wala kang alam, Brent. Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan pagkatapos ng ginawa mo. Sagot ni Alexa. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Masaya na ako rito. Huwag mo na kaming gambalain pa. Masaya o nagtatago? Alam kong totoo, Alexa. Alam kong buntis ka. Mapanganib ang tono ni Brent. Akala mo ba matatakasan mo ko? Richard is just a rebound. Isang hamak na programmer na walang alam kundi ang humarap sa computer. Sa tingin mo ba, kaya kanyang panindigan kapag nalaman ng lahat na ang anak na dinadala mo ay sa akin? Hindi na nakasagot si Alexa. Agad niyang pinatay ang tawag at napasandal sa pader. Ang bawat salita ni Brent ay parang sampal sa kanyang buka. Paano nalaman ni Brent? At bakit ngayon pa siya bumabalik kung kailan sinusubukan na niyang bumuo ng bagong buhay? Sa takot na baka sundan siya ni Brent sa kondo, dali-dali siyang naglock ng pinto at naupo sa sahig ng sala. Eksaktong 5:00 ng gabi nang marinig ni Alexa ang pag-click ng pinto. Pumasok si Richard na may dalang mga paper bag ng pagkain. Pero agad itong napatigil nang makita ang hitsura ng asawa. Maputla ito at bakas ang takot sa mga mata. Alexa, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Richard at inilapag ang mga dala sa mesa. Lumuhod siya sa harap ni Alexa at hinawakan na magkabilang kamay nito. Bakit ka nanginginig? May nangyari ba rito habang wala ako? Tumawag siya, Richard. Tumawag si Brent. Alam niyang kasal na tayo. At alam niyang tungkol sa baby. Napansin ni Alexa ang pagtiim ng bagang ni Richard. Ang malambot na ekspresyon sa mukha nito kaninang umaga ay napalitan ng isang madilim at seryosong tingin. Anong sinabi niya sa'yo? Ikinuwento ni Alexa ang lahat. Ang pananakot ni Brent at ang pangungutya nito sa kanilang relasyon. Habang nagsasalita siya, lalong humihigpit ang hawak ni Richard sa kanyang kamay. Tila sinasabing, hinding-hindi siya nito bibitawan. Huwag kang matakot, hindi ka niya mahahawakan at hinding-hindi niya kukunin ang batang yan. Sa papel, sa batas at sa harap ng Diyos, akin kayo. Pero Richard, baka gumawa siya ng gulo. Baka madamay ang karir mo. Hayaan mo siyang manggulo. Hindi niya kilala kung sino kinalaman niya. Hindi lang ako basta programmer, Alexa. Marami akong alam na hindi niya alam tungkol sa mga masamang transaksyon ng dealership niya. Kapag hindi siya tumigil, ako mismo magpapabagsak sa kanya. Nagulat si Alexa sa narinig. Ngayon lang niya nakitang ganito katapang si Richard. Ang tahimik niyang kaibigan ay may itinatagong bangis kapag usaping proteksyon na ang kailangan. Kain na tayo. Kailangan niyo ng nutrisyon ng baby. Pag-iiba ni Richard ng usapan, muling bumalik ang banayad na tono ng boses nito. Dito lang ako. Walang makakapasok dito na hindi ko pinapayagan. Nang gabing yun, habang magkatabi silang nakahiga, may distansya pa rin pero ramdam ang init ng isa't isa. Hindi napigilan ni Alexa na mapatingin sa likod ni Richard. Naisip niya, marahil ang kasunduan nila ay hindi lang pala para sa pagtatakip ng kahihiyan. Marahil, sa gitna ng gulong dala ni Brent, si Richard ang nagsisilbing matatag na pundasyon na hindi niya inakalang matatagpuan niya sa isang kaibigan lang. Ngunit sa gitna ng dilim, isang text message ang pumasok sa phone ni Richard na hindi nakita ni Alexa. I'm not done yet, Rich. I want my property back. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, mas hinigpitan niyang pagkakahawak sa unan. Handang makipaglaban para sa babaeng matagal na niyang ninanais protektahan. Lumipas ang ilang araw na tila ba ang buong condo unit ay nababalot ng isang manipis na kuryente. Bagaman nananatiling maalaga si Richard, naging mas tahimik ito. Ang bawat pagtunog ng cellphone ni Alexa ay tila nagiging dahilan ng pagkunot ng noo ng lalaki. Isang hapon, habang abala si Alexa sa pag-aayos ng mga biniling gamit para sa nursery room, nakatanggap siya ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Walang cord, pero ang amoy ng mga stargazer lilies ay pamilyar. Paborito yun ni Brent.
Sakto namang kakapasok lang ni Richard mula sa opisina. Sino nagpadala niyan? Malamig na tanong ni Richard habang nakatingin sa mga bulaklak na nasa ibabaw ng dining table. Hindi ko alam, walang pangalan. Sagot ni Alexa na halatang hindi mapakali. Pero sa tingin ko, kay Brent galing to. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad patungo sa basurahan at itinapon ang mga bulaklak na walang sabi-sabi. Nagulat si Alexa sa bilis ng kilos nito. Richard, bakit mo ginawa yun? Hindi ko kailangan ng basura sa loob ng bahay ko, Alexa. Sagot ni Richard, hindi tumitingin sa kanya. Ang boses niya ay kalmado pero ramdam ang naglalatang nagalit sa ilalim nito. Kung gusto mo ng bulaklak, sabihan mo lang ako. Huwag kang tatanggap ng kahit ano mula sa lalaking sumira sa'yo. Awa ba to? O dahil lang ba sa kasunduan natin? Tanong ni Alexa, na bahagyang nainis sa pagiging diktador ni Richard. Hindi mo kailangan mag-react ng ganyan. Alam kong gulo lang ang habol niya. Humarap si Richard sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alexa ang pamumula ng mga mata nito dahil sa matinding emosyon. Awa? Akala mo ba lahat ng ginagawa ko rito ay dahil lang sa awa? Humakbang si Richard palapit kay Alexa hanggang sa mapaatras ang huli sa pader. Araw-araw, pinapanood ko ang bawat kilos mo. Pinakikinggan ko ang bawat paghinga mo sa tabi ko gabi-gabi. Tinitiis na huwag kang yakapin dahil alam kong nasasaktan ka pa sa kanya. Tapos ngayon, hahayaan mo pumasok ang impluwensya niya sa pamamagitan lang ng isang buki? Richard, nagsiselos ka ba? Hamon ni Alexa. Kahit na ang totoo ay natatakot siya sa intensidad ng lalaki. Napangisi ng mapait si Richard. Hindi selos ang tawag dito, Alexa. Ang tawag dito ay pagprotekta sa kung anong sa akin. Sabi mo sa simbahan, I do. Pinangatawanan ko yun. Kaya kahit anong paramdam ni Brent, hindi ako papayag na magulo ang isip mo. Tumalikod si Richard at pumasok sa kanyang study room, sabay bagsak ng pinto. Naiwan namang tulala si Alexa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Bakit imbes na matakot, ay parang may kung anong init ang gumapang sa kanyang puso. Ang selos ni Richard ay hindi nakakasakal sa paraang ginagawa ni Brent noon. Ito ay selos na tila ba nagsasabing mahalaga siya, na may halaga siya sa asawa. Kinagabihan, hindi lumabas si Richard para sa hapunan. Nagluto si Alexa ng paboritong ulam nito, ang beef salpikaw, bilang paraan ng paghingi ng paumanhin. Dahan-dahan siyang kumatok sa study room. Richard, nakahanda na ang pagkain. Tawag niya. Walang sumasagot. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, nakita niya si Richard na nakasandal sa kanyang swivel chair. Nakapikit at may hawak na lumang litrato. Nilapitan niya ito at laking gulat niya nang makitang litrato niya iyon noong kolehiyo. Isang litratong hindi niya alam na kinuha ni Richard. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at isang maikling linyang nagpatigil sa mundo ni Alexa. Someday, you'll be the one walking towards me. Doon lamang na-realize ni Alexa na akasunduan nila ay matagal na palang plano sa puso ni Richard, na ang bawat pagprotekta nito ay hindi lang dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pag-ibig na matagal nang kinimkim at ngayon ay lumalabas na sa anyo ng selos na hindi nito maamin. Nanatiling nakatayo si Alexa sa pintuan ng study room. Hawak ang tray ng pagkain habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa lumang litratong hawak ni Richard. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Richard. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi niya itinago ang litrato. Sa halip, ibinaba niya ito sa mesa nang may panginginig sa mga daliri. Ang salid ay nababalot lamang ng dilim at ng malamlam na liwanag mula sa kanyang computer monitor. Richard, ano to? Halos pabulong na tanong ni Alexa habang inilalapag ang tray sa gilid. Huminga ng malalim si Richard at sumandal sa kanyang upuan. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang itanong ang bakit. Mas madaling mamuhay sa pagpapanggap, di ba? Mas ligtas para sa'yo kung iisipin mong ginagawa ko lang to dahil kaibigan kita. Pero hindi lang to basta pagkakaibigan. Ang pagtapon mo sa mga bulaklak, ang pagbabantay mo sa bawat galaw ko, at itong litratong to, Richard. Matagal na ba? Tumayo si Richard. Sa dilim, mas lalong naging dominante ang kanyang presensya.
Humakbang siya palapit sa asawa hanggang sa maramdaman nito ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang noo. Batagal na? Alexa, hindi mo ba napansin? Noong kolehiyo, noong ipinakilala mo si Brent sa akin bilang boyfriend mo, namatay ang isang bahagi ng pagkatao ko noon. Pero kailangan kong umiti dahil kaibigan kita. Kailangan kong manatili sa anino mo dahil doon mo lang ako kailangan. Napasinghap si Alexa. Bakit hindi ka nagsasalita noon? Dahil masaya ka sa kanya. O akala ko, masaya ka. Pinanood ko kung paano kanya baliwalain. Kung paano kanya gawing pangalawa sa mga business niya. At nung iniwan kanya dahil sa ibang babae, gusto ko siyang tapusin nun. Pero mas nanaigang kagustuhan kong protektahan ka. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pakasalan ka, ginawa ko na. Kahit alam kong rebound lang ako. Kahit alam kong si Brent pa rin ang hinahanap ng puso ko. Hindi totoo yan. Hindi ka rebound, Richard. Hindi kita ginagamit lang. Talaga? Tumingin ka sa mga mata ko, Alexa. Sabihin mo sa akin hindi mo na siya iniisip. Sabihin mo sa akin na kapag hinahawakan kita, hindi mo siya naaalala. Napatitig si Alexa sa mga mata ni Richard. Sa ilalim ng dilim, nakita niya ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng taon ng paghihintay at ang tapat na pag-ibig na kailanman ay hindi na iparamdam sa kanya ni Brent. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang matinding init na puna ng pagkukulang niya kay Richard. Hindi ko na siya iniisip dahil sa bawat sandaling kasama kita, unti-unti ko nakakalimutan kung paano masaktan. Richard, ikaw ang nandito. Ikaw ang asawa ko. Hindi na nakapagpigil si Richard. Sa gitna ng dilim ng silid, sinakop niya ang mga labi ni Alexa. Ito ay hindi tulad ng halik nila sa simbahan na puno ng ingat. Ito ay isang halik na naglalabas ng lahat ng kinikimkim na emosyon sa loob ng mahabang panahon. Punong-puno ng pagmamahal at ng pangakong hinding-hindi na mag-iisa si Alexa. Nang mahiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila habol ang hininga. Mahal kita, Alexa. Doon pa. At hindi ako titigil hanggang hindi mo ko natututunang mahalin. Bulong ni Richard sa kanyang tenga. Nayakap ni Alexa si Richard ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Unti-unti na niyang minahal ang asawa. Isang buwan pa ang lumipas para kay Alexa. Ang bawat araw ay tila isang panaginip na ayaw na niyang magising. Napaka-responsableng asawa ni Richard. Nagbago ang dynamics nilang dalawa. Wala na ang pader ng pag-aalinlangan. Napalitan ito ng mga tawa sa umaga at mahahabang usapan bago matulog. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang programmer at negosyante, hindi kailanman pinaramdam ni Richard kay Alexa na kailangan itong gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. Richard, kaya ko naman maglaban ng sarili kong mga damit. Reklamo ni Alexa isang Sabado ng umaga habang pinapanood ang asawa na inaayos ang mga gamit sa laundry area. Alexa, stop. Sabi ng doktor, bawal ka masyadong magpagod. Second trimester mo na at kailangan mo mag-ingat. Isa pa, gusto kong gawin to. Gusto kong alagaan kayo ng magiging anak natin. Napangiti si Alexa at sumandal sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan niya ang lalaking dati ay tinitingnan niya lang bilang best friend. Ngayon, nakikita niya ang isang lalaking may paninindigan. Hindi katulad ni Brent na laging may katulong na gumagawa ng lahat. Si Richard ay hindi natatakot madumihan ng mga kamay para sa kanya. Binigyan din siya ni Richard ng kalayaan na ayusin ang bahay ayon sa gusto niya. Ang minimalistong disenyo ng kondo ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Mga halaman sa gilid, malalambot na carpet, at ang pinaka-espesyal sa lahat, ang nursery room na puno ng mga gamit na pinili nila ng magkasama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sofa at nanonood ng pelikula, biglang inilapag ni Richard ang isang folder sa tabi ni Alexa. Ano to? Tanong niya. Insurance at savings account para sa bata. Nakapangalan sa iyo at sa kanya. Gusto kong siguraduhin na ano ba na mangyari sa hinaharap. Secured kayong dalawa. At nag-setpot din ako ng fund para sa mga gusto mong simulan na business balang araw. Napatitig si Alexa sa mga dokumento. Ang halagang nakikita niya ay sapat na para mamuhay sila ng marangya habang buhay. Richard, masyado na to. Ang laki na lang na itulong mo sa akin. Humarap sa kanyang asawa at hinawakan ang kanyang pisngi. Alexa, ang pera'y kikitain. Pero ang peace of mind niyo, yan ang priority ko. Gusto kong maramdaman mo na dito sa piling ko. Hindi mo kailangan mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa ospital o pampaaral sa anak natin. Sa puntong yun,
Tuluyan ang nalunod si Alexa sa kabutihan ni Richard. Ang komportabling buhay na ibinibigay nito ay hindi lang tungkol sa pera o magandang bahay, kundi sa emosyonal na seguridad na hinding-hindi na iparamdam sa kanya ng kahit sino. Ang bawat haplos ni Richard sa kanyang tiyan kapag gabi, ang pagtitiyak nito na nakainom siya ng vitamins at ang pagrespeto sa kanya ay ang mga bagay na unti-unting bumubuo sa nasira niyang pagkatao. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Richard nang mapansin ang luhang pumapatak sa mata ng asawa. Wala, masaya lang ako. Ngayon ko lang naramdaman na karapat-dapat pala akong mahalin ng ganito. You deserve the world, Alexa, at gagawin kong lahat para ibigay yun sa'yo. Bulong ni Richard. Ngunit sa kabila ng tamis at kaginhawaan, isang anino ang nananatiling nakaabang. Habang nagpapakasaya sila sa kanilang bagong mundo, si Brent ay hindi tumitigil sa pag-iisip ng paraan kung paano babawiin ang inaakala niyang sa kanya. Isang envelope ang dumating sa opisina ni Richard kinabukasan. Isang legal na dokumento na nagpapatawag para sa isang DNA paternity test. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang isipan ni Richard ay tila isang maingay na makina. Hawak niya ang envelope na naglalaman ng sabina para sa paternity test. Alam niyang ito ng hudyat ng pag-atake ni Brent, ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang magulo ang kapahipaang pilit niyang itinayo para sa asawa. Pumasok siya sa master's bedroom at nakita si Alexa na nakaupo sa tapat ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok. Sa malamlam na liwanag ng lamp, tila isang anghel ang asawa sa paningin ni Richard. Itinago niya ang envelope sa loob ng kanyang bag. Ngayong gabi, ayaw niyang sirain ang momentum ng kanilang katahimikan. Richard, kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Alexa nang mapansin ang refleksyon ng asawa sa salamin. Sandali lang. Tugon ni Richard. Lumapit siya at kinuha ang suklay mula sa kamay ni Alexa. Dahan-dahan, sinuklay niya ang mahabang buhok nito. Isang simpleng gawain na punong-puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang dami mong iniisip. Nararamdaman kong bigat ng aura mo mula pa nung pumasok ka. Huminto si Richard at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Alexa. Minsan, natatakot lang ako na baka isang araw, magising ka at maisip mong hindi sapat ang lahat ng to. Na baka hinahanap mo pa rin ang kislap ng dati mong buhay. Humarap si Alexa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Richard, ang kislap na sinasabi mo ay fake. Kay Brent, kailangan kong maging maayos. Kailangan kong sumabay sa lifestyle niya. Pero sa'yo, dito sa bahay na to, natutunan kong huminga. Dito ko naramdaman na hindi ko kailangan magpanggap. Hinila ni Alexa ang kamay ni Richard at inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang bata ay gumalaw, isang mahinang sipa na nagpadaloy ng kuryente sa puso ni Richard. Ramdam mo yun? Nararamdaman niyang protection mo, Richard. Binuksan mo hindi lang ang pintuan ng bahay mo, kundi pati ang pintuan ng buhay mo para sa amin ang anak ko. At ngayon, binubuksan ko rin ang puso ko para sa iyo. Wala nang Brent. Wala nang nakaraan. Ikaw na lang. Mahal na kita, Richard, doon pa man. Nakita ko ang kabutihan ng puso mo. Buong puso na saad ni Alexa. Sa mga salitang yun, tila natunaw ang lahat ng pag-aalinlangan ni Richard. Lumuhod siya sa harap ni Alexa at isinandal ang kanyang noo sa tiyan nito. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng anak natin ng kahit sino. Kahit anong papel o dokumento ang ilabas nila. Akong tatay ng batang to. Akong asawa mo. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa inyo hanggang sa huling patak ng hininga ko. Ang gabing yon ay naging saksi sa mas malalim na pagsasama. Ang bawat halik ni Richard ay may kasamang pangako at ang bawat yakap ni Alexa ay may kasamang pagtanggap. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Richard. Bulong ni Alexa bago sila tuluyang lamunin ng antok. Salamat sa pagpili sa akin, Alexa. Sagot naman ni Richard. Ngunit habang mahimbing silang natutulog, sa kabilang panig ng lungsod, si Brent ay nakatitig sa parehong dokumento ng paternity test. May mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Akala niyo ba, ganun kadali yun? Di mo pwedeng kunin ng sa akin, Richard. Sisiguraduhin kong sa oras na lumabas ang resultang ito, wala nang matitira sa komportableng buhay ninyo. Ang katahimikan ng umaga sa kwarto ng mag-asawa ay biglang nabulabog ng isang sunod-sunod at malakas na katok sa pinto. Si Richard ang nagbukas ng pinto.
Agad na nagtagpo ang kanyang madilim na paningin at ang mapang-uyam na ngiti ni Brent. Suot ni Brent ang isang mamahaling suit. Tila ipinapakita na hindi siya natitinag sa yaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ng pagkapuot. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Richard. Hindi niya hinayaang makapasok si Brent. Nakaharang ang kanyang matigas na pangangatawan sa pintuan. Hindi ba pwedeng bisitahin ang asawa ng dati kong kaibigan? O baka naman natatakot ka na kapag nakita ko ni Alexa. Ma-realize niya nagkamali siya ng pinakasalan. Umalis ka na, Brent. Wala kaming kailangan sa'yo. Richard? Sino yan? Lumabas si Alexa mula sa kusina. Bitbit ang isang baso ng gatas. Nang makita niya si Brent, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Nabitawan niya ang baso at ang pagbasag nito sa sahig ay tila simbolo ng pagkakagulo ng kanyang nananahimik na buhay. Alexa, my love, mukhang masarap ang buhay natin dito ah. Wika ni Brent na may halong pait. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako nandito para makipag-away. Dito ako para sa katotohanan. Inilabas ni Brent ang isang puting envelope. Ito ang utos ng korte para sa DNA test. Richard, akala mo ba ganun kadaling angkinin ng anak ko? Alexa, alam nating dalawa kung kanino ang batang yan. Huwag kang magpakamartir sa lalaking to. Mabilis na humakbang si Richard at kinuha ang envelope mula sa kamay ni Brent. Tapos ka na ba? Dahil kung oo, lumabas ka na bago ko patawagin ng security. Hindi mo kami matatakot sa isang pirasong papel lamang, Brent. Papel lang ba yan? Kapag napatunayan ng korte na ako ang ama, kukunin ko ang bata. At kapag kinuha ko ang bata, susunod ka rin sa akin, Alexa. Alam kong mahal mo pa ako. Ang pagpapakasal mo kay Richard ay ganti lang, di ba? Isang paraan para saktan ako. Napahawak si Alexa sa kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumapit si Richard sa kanya at inakbayan siya ng mahigpit. Maling-mali ka, Brent. Matapang niya sabi ni Alexa. Tinitigan niya si Brent ng diretso sa mga mata. Hindi ako nagpakasal kay Richard para saktan ka. Nagpakasal ako sa kanya dahil siya nagligtas sa akin noong panahong itinapon mo ko na parang basura. At kung iniisip mong makukuha mo ang batang to, nagkakamali ka. Ang amay hindi nasusukat sa DNA, kundi sa kung sino ang nandyan sa bawat pag-iyak at bawat paghihirap. At si Richard yon, hindi ikaw. Namula sa galit ang mukha ni Brent. Hindi niya inaasahan ang tapang na ipinamalas ni Alexa. Tingnan natin, paglabas ng resulta. Titingnan natin kung saan pupunta ang tapang niyo. Sige, gawin natin ang test. Pero tandaan mo to, Brent. Kapag lumabas ang resulta at napatunayang legal akong ama dahil sa pinirmahan mong waiver ng abandonment nung umalis ka, na inayos na sa abogado ko, hindi mo na muling makikita ang anino namin. Napatigil si Brent. Hindi niya alam ang tungkol sa waiver na binabanggit ni Richard. Ang tahimik na programmer ay mas matalino at mas handa kesa sa inakala niya. Lumayas ka na. Pagtatapos ni Richard, nang makaalis si Brent, napaupo si Alexa sa sofa. Umiiyak. Agad siyang nilapitan ni Richard at niyakap ng mahigpit. Huwag ka matakot, Alexa. Kasama mo ko. Hindi ko hahayaang mangyari mga banta niya. Ilalaban ko kayo ng anak natin. Seryoso na saad ni Richard. Matapos ang pagbisita ni Brent, ang kondo ni na Alexa at Richard ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Bagaman sinisikap ni Richard na ibalik ang normal na daloy ng kanilang buhay, ramdam ni Alexa ang tensyong pilit itinatago ng asawa. Ang bawat pagtunog ng telepono at bawat pag-uusap ni Richard sa kanyang mga abogado ay nagpapaalala kay Alexa na ang kanilang kapayapaan ay unti-unting nagugulo. Isang gabi, habang nag-aayos si Alexa ng mga damit sa nursery, bigla siyang napahinto. Nakita niyang isang lumang litrato nila ni Brent na aksidenteng naisama sa kanyang mga gamit mula sa lumang apartment. Sa litratong yon, mukha silang masaya. Bago pa pumasok ang ambisyon at pagtatraidor sa eksena. Alexa? Nagulat si Alexa nang marinig ang boses ni Richard. Mabilis niyang itinagaw ang litrato sa likod niya. Ngunit huli na, nakita na yon ni Richard. Isang panandali ang sakit ang dumaan sa mga mata ni Richard bago ito napalitan ng pamilyar na seryosong ekspresyon. Iniisip mo pa rin bang alok niya? Mahinang tanong ni Richard habang nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi sa ganun, Richard. Naguguluhan lang ako. Sabi ni Brent, kukunin niya ang bata. Paano kung magtagumpay siya? Paano kung madamay ka sa dulo ng buhay ko? At maulang lahat ng pinaghirapan mo?
Richard, baka mas mabuting harapin ko na lang to na mag-isa para hindi ka na madamay pa. Lumapit si Richard sa kanya. Ang bawat takbang ay mabigat at puno ng emosyon. Kinuha niyang litrato mula sa kamay ng asawa at maingat itong inilapag sa dresser. Hinawakan niyang magkabilang kamay ng asawa at pilit itong pinatingin sa kanya. Dito na naman tayo sa madamay na yan, Alexa. Kailan mo ba maiintindihan na ang gulo mo ay gulo ko na rin? Ang pag-aalinlangan mo ay mas masakit pa sa mga banta ni Brent. Dahil kapag nag-aalinlangan ka, parang sinasabi mo rin na hindi mo ko pinagkakatiwalaan na kaya kitang protektahan. Hindi sa ganun, Richard. Natatakot lang ako para sa'yo. Nakita mo mukha ni Brent. Gagawin niya ang lahat. May pera siya. May koneksyon siya. At ang bata, siyang biological na ama. Anong laban natin sa batas? Ang laban natin ay ang katotohanan na iniwan niya kayo. Alexa, ang pag-aalinlangan ay pagkatalo. Yan ang gusto ni Brent. Ang siraing tayo mula sa loob bago pa man tayo makarating sa korte. Kung bibigay ka ngayon, nanalo na siya. Huminga ng malalim si Richard at isinanda ng kanyang noo sa noo ng dalaga. Naniniwala ka ba sa akin, Alexa? Napatitig si Alexa sa mga mata ng asawa. Nakita niya roon ang lalaking hindi bumitaw noong panahong siya mismo ay bumitaw na sa sarili niya. Nakita niya ang lalaking mas piniling manindigan. Ngunit sa likod ng tapang na yon, nakita rin niya ang takot ni Richard. Takot na baka sa huli ay piliin pa rin ni Alexa ang nakaraan kesa sa hinaharap na kasama siya. Naniniwala ako sa iyo, Richard, pero natatakot ako na baka masyado na akong maraming hinihingi sa iyo. Wala kang hiningi, Alexa. Lahat ay kusa kong ibinigay. Magpahinga ka na. Huwag mong hayaang kainin ng takot ang saya na binuo natin dito. Nang gabing yon, habang kunwaring tulog na si Alexa, narinig niya ang mahinang pagbukas at pagsara ng pinto ng study room. Alam niyang magpupuyat na naman si Richard. Nakikipaglaban sa mga codes at legal na dokumento para lang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang pag-aalinlangan sa puso ni Alexa ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na desisyon. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa bata, kundi para sa lalaking itinataya ang lahat para sa kanya. Ang mga sumunod na araw, si Richard ay naging mas abala sa opisina. Madalas na hating gabi na akong umuwi at halos hindi na makausap ng matagal. Sa kabilang banda, ang pressure mula kay Brent ay hindi humuhupa. Araw-araw ay nakakatanggap si Alexa ng mga mensahe mula sa dating kasintahan. Mga mensaheng puno ng pananakot at pangako ng pagbabalik. Isang hapon, nakatanggap si Alexa ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Alexa, kung gusto mong matigil ang lahat ng to, pumunta ka sa dati nating tagpuan. Nag-usap tayo ng maayos. Walang abogado, walang Richard. Kung hindi ka pupunta, itutuloy ko ang demanda bukas na bukas din. Dahil sa takot at pag-aalinlangan, nagpa siya si Alexa na pumunta ng hindi sinasabi sa asawa. Akala niya, kaya niyang pakiusapan si Brent, ngunit isang malaking pagkakamali iyon. Pagdating niya sa isang liblib na restaurant, sinalubong siya ni Brent na may mapanuyang ngiti. Hindi ito usapang maayos, ito ay isang bitag. Sinadya ni Brent na iset up ang pagkikita upang magmukhang nagtataksil si Alexa. Sa labas ng restaurant, may mga kumuha ng litrato habang hinahawakan ni Brent ang kamay ni Alexa. Na tila ba may lihim silang pag-uunawaan. Bitawan mo ko, Brent. Sabi mo mag-uusap tayo. Puliyaw ni Alexa habang binabawi ang kanyang kamay. Nag-uusap naman tayo ah. Sinasabi ko lang sa'yo na huli ng lahat at tingnan mo sa labas. Baka may bisita tayo. Tawa ni Brent. Paglingon ni Alexa, nanigas ang kanyang buong katawan. Nakatayo sa labas ng salaming pinto si Richard. Ang mga mata nito na dati ay puno ng pag-ibig at pag-aalaga, ngayon ay bakas ng matinding pagkabigo at galit. Hawak ni Richard ang kanyang cellphone. Marahil ay nakatanggap din ng tip tungkol sa pagkikita nilang dalawa. Hindi pumasok si Richard. Sa halip, tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Richard, magpapaliwanag ako! Sigaw ni Alexa habang humahabol. Pero dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya ito maabutan. Naiwan siyang humihingal sa parking lot habang pinapanood ang papalayong sasakyan ng asawa. Pag-uwi ni Alexa sa kondo, nadatna niya si Richard na nag-eempake ng ilang gamit sa isang maliit na bag. Ang katahimikan sa loob ng unit ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Richard, makinig ka muna. Hayaan mo ko magpaliwanag. Pinilit niya ako. Sabi niya, ititigil niya ang kaso kong... At naniwala ka. Ibinigay ko lahat, Alexa.
Ang tiwala ko, ang pangalan ko, ang proteksyon ko. Pero sa isang tawag lang niya, tumakbo ka agad nang hindi mo lang nasasabi sa akin. Natatakot lang ako para sa atin. Hikbi ni Alexa. Para sa atin o para sa kanya. Nakita ko kung paano kanya hawakan, Alexa. At ang mas masakit, nakita ko sa mga mata mo na hanggang ngayon, may kapangyarihan pa rin siya sa'yo. Nagkamali ako. Akala ko, sapat ng pagmamahal ko para burahin siya. Pero mukhang ako lang palang lumalaban sa relasyong to. Hindi totoo yan, Richard. Mahal kita. Alam mo yan. Tumigil si Richard at tumingin sa kanya ng diretso. Kung mahal mo ko, rerespetuhin mo ang kasunduan natin. Na magsasabi tayo ng totoo sa isa't isa. Pero mas pinili mo makipagkita sa lalaking sumira sa'yo sa likod ko. Isinabit ni Richard ang bag sa kanyang balikat. Kailangan ko ng espasyo, Alexa. Dito ka muna. Huwag ka mag-alala. Hindi ko babawiin ang mga binigay ko sa'yo. Pero sa ngayon, hindi ko kayang tumingin sa'yo nang hindi ko naaalala ang litratong yun. Naiwan si Alexa na napaupo sa sahig habang naririnig ang pagsara ng pinto. Ang pagkakamali na akala niya ay solusyon sa kanilang problema ay naging mitsa ng pagkasira ng tanging bagay na nagpapatatag sa kanya. Sa gitna ng dilim, narealize niya ang isang masakit na katotohanan. Sa kagustuhan niyang protektahan si Richard, siya mismo ang sumira sa tiwalang matagal na nitong itinatago para sa kanya. Ang bawat segundo ng pag-alis ni Richard ay parang isang taon para kay Alexa. Ang malawak na condo unit na dati puno ng init ng pag-aalaga ng asawa ay biglang naging malamig at walang buhay. Sa bawat sulok ay naroon ang bakas ni Richard, ang kanyang paboritong baso sa lababo, ang amoy ng kanyang pabango na nakakapit pa rin sa mga kortina, at ang nursery room na kalahati pa lang ang ayos. Lumipas ang 3 araw na walang paramdam si Richard. Hindi ito sumasagot sa mga tawag at text ni Alexa. Ang tanging koneksyon niya sa asawa ay ang maikling mensahe mula sa abogado nito na nagsasabing, Richard is safe. He just needs time. Don't worry about the expenses. Everything is covered. Time. Bulong ni Alexa habang nakahiga sa sahig ng nursery. Yakap ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Binigyan mo ko ng lahat, Richard. Pero ang oras na hinihingi mo ang pinakamasakit na bayad. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, hindi tumigil si Brent sa pag-atake. Isang gabi, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang video message ang dumating. Pinanood ito ni Alexa ng may panginginig. Ipinapakita roon si Brent na nasa isang resto bar, nakangisi sa kamera. Nakita mo na, Alexa, ang knight in shining armor mo. Iniwan ka rin sa huli. Sinong na dyan para sa'yo ngayon? Wala. Dahil sa dulo ng lahat, ako lang ang may tunay na koneksyon sa'yo. Bumalik ka na sa akin habang mabait pa ako. Ibinato ni Alexa ang cellphone sa sofa. Hindi ako babalik sa'yo, Brent. Kahit mabulok ako sa lungkot dito, hindi mo ako makukuha ulit. Ngunit ang tapang na yon ay mabilis na naglaho nang maramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa gilid ng mesa, hinihingal. Ang stress, ang puyat at ang hindi pagkain ng maayos ay nagsisimula ng maningil. Baby, please, wag gayon. Dasal niya. Sinubukan niyang tawagan si Richard, pero gaya ng dati, subscriber cannot be reached. Sa takot ay tinawagan niya ang driver ni Richard na si Mang Jose. Habang hinihintay ang tulong, napatingin si Alexa sa bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa labas. Hindi, wala dapat ulan. Ang langit ay tuyo, pero ang kanyang mga mata ay bumubuhos. Narealize niya na ang pag-iwan ni Richard ay hindi lang dahil sa galit. Iniwan siya ni Richard dahil sa pagod. Pagod na maging tanging pundasyon ng isang relasyong tila hindi niya pa rin kayang bitawan ang multo ng nakaraan. Dinala si Alexa sa ospital ni Mang Jose. Habang nakahiga sa emergency room, tanging puting kisame lang ang kanyang nakikita. Doon siya sinalubong ng isang katotohanan. Si Richard ay hindi lang basta provider. Si Richard ang kanyang hangin. At kung hindi ito babalik, parang unti-unti na rin siyang namamatay. Ma'am, kailangan po nating i-monitor ang heartbeat ng bata. Masyado po kayong na-stress. Sabi ng nurse. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Alexa. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi pa po namin siya makontak, ma'am. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpagguho sa mundo ni Alexa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala si Brent, wala si Richard. Tanging siya at ang dinadala niya.
Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng silid. Hindi si Richard ang pumasok, kundi ang abogado nito na may dalang isang dokumento. Mrs. Bagun, pinapabigay po ni Mr. Richard. Ito pong ownership papers ng kondo at ang lahat ng trust fund para sa bata. Sinigurado niya pong protektado kayo kahit wala siya sa tabi ninyo. Imbis na matuwa, mas lalong humagulhol ng iyak si Alexa. Ang mga papel na yon ay parang isang pamamaalam. Ang pag-iwan ni Richard ay hindi pala pansamantala. Ito ay isang paghahanda para sa isang buhay na wala na siya. 3 araw matapos siyang lumabas ng ospital, hindi hinayaan ni Alexa na lamunin siya ng lungkot. Ang mga dokumentong iniwan ng abogado ni Richard ay hindi niya pinirmahan. Sa halip, ibinalot niya ang mga ito at inilagay sa kanyang bag. Hindi niya kailangan ng kondo. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay ang lalaki nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ma'am Alexa, saan po tayo pupunta? Tanong ni Mang Jose na makita itong pababa ng lobby, bitbit ang isang maliit na maleta. Sa rest house nila sa Baguio, Mang Jose. Alam ko nandun siya. Yun lang ang tanging lugar na sinabi niya sa akin na gusto niyang puntahan kapag gusto niyang takasan ng mundo. Determinadong sagot ni Alexa. Sa biyahe pa Baguio, hindi tumitigil ang kaba sa puso ni Alexa. Pinagmamasdan niyang dinadaanan, mga puno, matatayog na gusali, at ang unti-unting paglamig ng hangin. Ngunit ang mas nararamdaman niya ay ang pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Kailangan nating bawiin ang daddy mo, anak. Bulong niya sa kanyang tiyan. Pagdating sa rest house, isang tahimik na cabin na nakaharap sa lawa. Nakita niya ang sasakyan ni Richard sa garahe. Bumaba si Alexa at hindi na nag-atubiling kumatok. Walang sumasagot. Sinubukan niyang ikutin ang bahay hanggang sa makita niya si Richard sa balkonahe. Nakatitig sa kawalan. May hawak na baso ng alak at mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Richard! Tawag ni Alexa. Napalingon si Richard. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang makita ang maputlang mukha ni Alexa. Alexa, anong ginagawa mo rito? Sino nagdala sa'yo? Bawal ka magbiyahe ng malayo. Dali-daling lumapit si Richard at inalalayan siya. Kahit napilit itong nagpapakita ng distansya. Dapat nagpapahinga ka sa Manila. Bakit ka nagpunta rito? Hindi ako makakapagpahinga hanggang hindi mo ko pinakikinggan. Hindi ko pipirmahan to, Richard. Hindi ko kailangan ng trust fund. Hindi ko kailangan ng kondo. Ang kailangan ko ay ikaw, ang asawa ko. Alexa, sapat ng ginawa ko para sa'yo. Ibinigay ko ng lahat, pero hindi ko kaya makipagkumpetensya sa isang anino. Hanggang ngayon ay sinusundan ka pa rin. Anino? Richard, pumunta ako ron para tapusin ang lahat. Nagkamali ako dahil hindi ako nagsabi sa'yo. Dahil akala ko, kaya kong protektahan tayo ng mag-isa. Pero narealize ko na sa laban na to, ikaw ang sandigan ko. Hindi ka rebound, Richard. Hindi ka naging second choice. Hinawakan ni Alexa ang mukha ni Richard. Pilit itong pinaharap sa kanya. Nasa ospital ako, nung akala kong mawawala ang bata, hindi pangalan ni Brent ang tinawag ko. Kundi pangalan mo, Richard. Dahil ikaw ang ama. Hindi dahil sa DNA, kundi dahil ikaw ang nagmahal sa amin noong walang-wala kami. Tumulo ang luha ni Alexa. Basag ang boses. Huwag mo kaming iwan dahil lang sa isang pagkakamali ko, Richard. Mahal kita. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang lalaking gusto kong makasama sa pagpapalaki ng anak natin. Nanigas si Richard sa narinig. Ang salitang mahal kita mula kay Alexa ay ang tanging code na hindi niya kailanman na-crack sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang niyakap si Alexa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit. Isang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking matagal na nagtiis. Akala ko mawawala ka na sa akin. Bulong ni Richard. Hindi, Richard. Ikaw ang humabol sa akin noon. Ngayon, ako naman ang humahabol sa iyo ngayon. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatakbo, tumunog ang telepono ni Richard. Isang tawag mula sa kanyang head of security sa Manila. Sir, may problema. Si Brent, nandun siya sa kondo at may dala siyang mga pulis. May warrant of arrest siya laban sa inyo para sa child endangerment at kidnapping dahil sa pagtatago kay Ma'am Alexa. Ang paghabol ay hindi pa natatapos. Ang huling baraha ni Brent ay inilapag na. At sa pagkakataong ito, hindi lang puso ang nakataya, kundi ang kalayaan ni Richard.
Hindi hinayaan ni Richard na manaigang takot. Sa halip na magtago, hinarap nila ni Alexa ang gulong dala ni Brent. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Richard tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng dealership ni Brent at sa testimonya ni Alexa tungkol sa abandonment at pananakot nito, mabilis na gumuho ang kaso laban sa kanila. Ang warrant na ipinagmamalaki ni Brent ay napatunayang walang basehan. At si Brent ang nauwi sa likod ng mga rehas dahil sa mga kaso ng fraud at harassment. Lumipas ang 7 buwan. Ang simoy ng hangin sa Baguio ay kasing presko ng bagong simula nina Alexa at Richard. Sa balkonahe ng kanilang rest house, dahan-dahang inuugi ni Richard ang isang maliliit na duyan. Sa loob nito ay mahimbing na natutulog ang isang malusog na sanggol, si Baby Richie. Bagaman alam ng mundo ang biological na pinagmulan nito, para kay Richard, ang batang ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Lumapit si Alexa, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Nakangiti siya at ang mga mata niya ay wala na ang bakas ng puyat at sakit. Ang himbing ng tulog niya, mukhang nakuha niyang pagiging mahinahon mo. Biro ni Alexa, inakbayan siya ni Richard at hinalikan sa noo. Sana lang ay makuha niyang tapang mo, Alexa. Ang tapang na piliin ang nararapat sa kabila ng takot. Umupo sila sa sementadong bench, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila nagbabasbas sa kanilang maliit na pamilya. Richard, naalala mo nung tinanong kita kung bakit mo to ginagawa? Ngayon, alam ko ng sagot. Hindi dahil sa kailangan mo akong ligtas, kundi dahil naniniwala ka na may halaga ako. Pinili kita, Alexa, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa bawat version mo. Mula noong nasasaktan ka hanggang ngayon nabuo ka na, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ang pag-ibig ay hindi lang emosyon. Ito ay isang desisyon na manatili kahit ang mundo ay mapuno ng ingay. Hinawakan ni Alexa ang kamay ng asawa. Sa puntong ito, na-realize niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang nakaraan ay bahagi na ng kanyang kasaysayan, pero hindi ito ang dapat na magdikta ng kanyang hinaharap. Ang pagkakamali ay nagtuturo sa atin kung paano kumilala ng tunay na ginto sa gitna ng mga batong walang halaga. Mahal kita, Richard, higit pa sa anumang pasasalamat. Mahal din kita, Alexa. Kayo ng anak natin at handa akong gawin ang lahat. Maibigay ko lamang sa inyong kaligayahan at kaginhawaan ng buhay. Sagot ni Richard habang dahan-dahang sumasandal ang ulo ni Alexa sa kanyang balikat. Sa kanilang pagpili sa isa't isa, napatunayan nila na ang tunay na happy ending ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa problema, kundi sa pagharap dito ng magkasama. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan ay nauwi sa isang pangakong walang hanggan. Ang katahimikan ng gabi sa Baguio ay naging saksi. Sa pagitan ng pananagutan at pagpili, mas matamis ang manatili dahil iyon ang tinitibok ng iyong puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng simula, kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng pagsubok. Ang pagiging ama o ang asawa ay hindi lamang dahil sa dugo o titulo, kundi sa aktwal na pag-aalaga, pagprotekta at pagpili sa kapakanan ng mahal sa buhay araw-araw. Ang pagtanggap sa sariling pagkakamali at ang pagpapatawad sa sarili ang susi upang makita ang tunay na kaligayahan na matagal na palang nasa harap natin. Gaya ng kwento ni Richard at Alexa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Comment po sa baba kung